nga primary health care facility. So may mga accredited naman sila no nga mga gamot dira sa may Pasig City Health Office. And mga kabiyanan sa pagbaton sang Sining Hill Awards no ara man si Pasig City Mayor Attorney Stephen Palmares kung sa diin no sa iya nga nangin acceptance speech pahayag niya no nga dumas nakulbaan pa siya sa resulta sa Hill Awards compared sa bar examination result niya no. But siguro lawag-lawag lang man sang alkalde pero sa seryosong note no ginpahayag o kung ginpunto ni Mayor Stephen Palmares nga ang mga local chief executives tagabaton sang award ang nagapaningkamot no ang mga nagahatagid sang ila dako nga dedikasyon para makuha ang nasambit nga pagkilala ginahatag niya ang credit sa mga empleyado no sang City Health Office. So ni Attorney Stephen Palmares no acknowledge niya ang fact nga dako ang papel no sa mga empleyado sang City Health Office agud nga makuha no ang kampyonato para sa 2026 Hill Awards kay kung dumdumon niya lang ang iyang ang ilang nga nangin experience mga kaabyanan sa ila ikaduha nga tuig nga pagpasakop no nakuha gid nila ang kampyonato sa second attempt no. So sa first attempt dala sila sa top 10 pero sa sunod nga tuig o for year 2026 nakuha na nila ang kampyonato. So that shows mga kaabyanan sang dako nga growth sang City Health Office sang primary care facility dira sa may syudad sang Pasig. Mga kaabyanan, ang Pasig City ang nagpanguna samtang sulod naman sa top 3 ang Pavia LGU kung sa diin nagpangaduwa ini sunod sa Pasig kag nagsulod man sa top 3 bilang third or rather second runner up no ang Banwasang Carles. Sulod man sa top 10 no ang iban pa nga mga LGUs. Third runner-up ang Banwasang Batad, fourth runner-up ang Concepcion, sixth finalist ang Municipality of Tigbawan, seventh finalist ang Banwasang Lambunaw, eighth ang San Enrique, ninth ang Gimbal, kag ang 10th finalist amo ang Banwa sang Pototan. So congratulations sa aton nga mga local government units. Sila no ang nagpakita sang exemplary nga performance sa patag sang ikaayong lawas sa probinsya sang Iloilo. So madamo gid nga salamat mga kaabyanan sa inyong pag-upo diri sa programa Iloilo Morning. Gusto naton nga tamyaon ang mga nagtutok sa Facebook Live no kag sa radyo sa 585 AM. Gusto naton nga pasalamatan ang mga padayon nga naka-follow sa Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page para sa aton nga growing community. And syempre ginaagda namon kamo kaupod ang Department of Science and Technology nga magtambong no sa 3 ka adlaw nga Artificial Intelligence Fest 2026 magasugod ini supong adlaw August 3 kag magatakop until August 5, 2026. So kung gusto nyo nga makakita sa mga inobasyon, teknolohiya gamit ang artificial intelligence, magpadulong lang sa Iloilo Convention Center. Sa imo yung nga tunay. Kaya kung para sa inyo mga kaabyanan, kung dumdum nyo, no, chatbot lang no ang ikasarang sang artificial intelligence dira ka mo nagsala kay ang artificial intelligence sarang na mahimo no or makabulig sa nagkalain-lain nga sektor partikular sa edukasyon, medisina, ano pa ba, agrikultura of course, disaster risk reduction and management. Siyempre sa turismo, especially nga ang AI in motion mga kaabyanan o kung ang game, mobile game
development, isa sa mga sub-events ng AI Fest 2026. Kabulay. Ang tema nakasentro no sa turismo. So dako man ang mabulig sang AI sa pag-promote sang turismo sa mga lugar sa pungsod Pilipinas. So kung curious ka mo mga kaabyanan sa application o kung mga AI-powered nga mga technologies, dali na no kadtuan ta sa Iloilo Convention Center para sa Artificial Intelligence 2026. Gusto mo natin pasalamatan mga kaabyanan ng aton mga katuwang teknikal diri sa studio si Sir Alan Defante at sa transmitter Sir Jones Sotahero. Basta wala lang sang away. Nanging kaupod ninyo mga kaabyanan, Hope Tarichante kagini ang Iloilo Morning. Inday Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.